tunay na kami o Diyos na nasa iyo harapan ay tunay na mapalad na matawag ka namin o Diyos na Ama sapagkat kami iyong mga anak. Muli o Diyos kami lumalapit sa iyo na nagpapakumbaba. Nadalangin namin Lord una sa lahat na pangunahan mo po ang muti kong gawain. Patuloy kang magpakaayat-ayat sa aming mga puso o Diyos. At ganoon din Lord, anumang bagay na hindi mabuti at dinarapat na nasa aming puso, alisin mo po o Diyos. Ganoon sa aming mga isipan. Na maging karapat dapat kami Lord, tumayo sa iyong harapan, sa iyong banal na presensya, na may malinis na puso. Ang sabi mo, walang makakaanap sa iyo na nasa ilalim ng kasalanan. Walang makatatayo sa iyong harapan na may dungis o kabintasan. Kahit dalangin namin, Lord, sa oras na ito, Panginoon, pawiin mo, Panginoon, takpan
Patawarin at alisin, Panginoon, mga nagawa namin pagkakamali at pagkukulang po sa iyo. Nang sabihin, Panginoon, hallelujah, makadako kami doon sa spiritual na kalagayan. Makatanggap ng biyaya at buhay po sa iyo. At dalangin ko, O Diyos, na katagpuin mo po, Panginoon, ang pangangailangan po ng bawat isa. Sa iyo po mga natatanging kaparaanan. Sa bawat pangangailangan, O Diyos, ng bawat isa, ikaw po nakakaalam. Ang mensahe mo na inilin mo sa aking puso, Panginoon. Hallelujah. Ikaw po nakakaalam ng pangangailangan, O Diyos, ng bawat isa. Gamitin mo lang minsan pa, Lord, ang iyong munting alipin. May bahagi ang iyong mensahe banal na salita na may kapangyarihan, buhay at kapahayagan buhat po sa iyo. At sa pamamagitan ng kapahayagan nito, Panginoon, ang mga taingang sarado, Panginoon, ay buksan mo, Diyos. At ang puso, Panginoon, hallelujah, ay magkaroon ng ibang kagalaman ng inspirasyon sapagkat buhay ang salita na ating pinagsasaluhan. Lord, sa iyo pong makapagilan na mahilagan kami ng lahat. Sa iyo po, Diyos, makawalan ng papuri, paglalahati, at dahil pagsambang pasalamat. In the precious mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen and amen. Tayo ko'y bumasa. Luke 18:18. Hanggang 22. Sabi dyan sa Luke 18, verse 18, and a certain ruler asked him, saying, Good master, what shall I do to inherit eternal life? And Jesus said unto him, Why callest thou me good? None is good, save one, that is God. Thou knowest the commandments, do not commit adultery, do not kill, do not steal, do not bear false witness, honor thy father and thy mother. And he said, All this have I kept from my youth up. Now, when Jesus heard these things, he said unto him, Yet lackest thou one thing. Sell all that thou hast, and distribute unto the poor, and thou shalt have treasures in heaven, and come, follow me. God bless the reading of His word, at kayo po na kapatid. Hallelujah. Mapagpalang araw minsan pa, sa narito sa mga nanonood sa live streaming. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon na patuloy. Salamat sa biyaya ng Panginoon. Tayo ay nasa kalagayan na maayos. Alam naman natin sa kanina, galing sa akin kanina, diba? Alam natin ang mga bagay na mabuting gawin. Salamat sa Panginoon dahil alam natin ang mga bagay na mabuting gawin. Amen? Na nakalooban ng Panginoon. Salamat sa exhorter, sa mga awitan, sa mga testimonies, mga song offering. Salamat sa kabutihan at biyaya ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Napakarami natin dapat ipagpasalamat sa Panginoon dahil ang Panginoon walang tigil ng pagsubaybay at pagpatnubay at pagbibigay sa atin ng ating mga pangangailangan sa bawat araw. Amen. Hindi nagkukulang ang Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Kung maglilista lang tayo, kung i-record natin, sabi nga ng awitin, yung the love of God is greater far. Diba? Than 10 or 10 that can ever tell. Hindi rin masasambit ng dila, ng bibig, at hindi may susulat, sabi ng gano'n. Gawin man tintang dagat, diba? Lahat ng tubig, at lahat ng tangkay ng mga punig gawing panulat, at lahat ng bilyong tao gawing manunulat, hindi pa rin may susulat ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Hallelujah. Hindi rin paano may susulat. Simula pa lang sa magulang natin, sa ninuno natin, ang kabutihan ng Diyos ay pinakita niya na, kaya nandito tayo ngayon. Amen. Amen. Sabi nga, iningatan tayo, pero bago tayo iningatan muna ang mga pinanggalingan natin, mga magulang. Amen. Para tayo dumating dito. Amen. Hallelujah. Kaya salamat sa kabutihan ng Panginoon.
Hallelujah. Hindi ko, hindi natin matalos ang nais din ng Diyos dahil God is infinite. Meron siyang walang hanggang kapangyarihan, omnipotent, walang hanggang karunungan. Kaya, hindi ako nagtanong bakit ito ang ibinigay sa akin na may mensahe about dito sa rich young ruler. No? Dahil ang Diyos alam niya ang kailangan natin. Amen. Hallelujah. Dito pa lang mga kapatid, nang sabihin ng binatang mayaman, na ano daw dapat niyang gawin para magmana ng buhay na walang hanggan. At ang sabi ng Panginoon, nalalaman mo ang kautusan. At ang sinabi isa-isa ng Panginoon, at ang sinabi niya, ginanap ko na ang lahat ng mga bagay buwan pa sa aking pagkabata. Tinuro ng Panginoon ang binatang mayaman sa kautusan. At nung sinabi ng binatang mayaman, nasunod ko yan, simula ng aking pagkabata. Ang sabi ng Panginoon, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Nakita natin, nasunod niya ang kautusan simula pagkabata, pero meron pa rin kulang. Dahil, ano man merong makamit ang isang tao, kung wala si Kristo sa buhay niya, wala siyang anuman. Pag meron siyang Kristo sa buhay niya, meron siya ng lahat ng bagay. Amen? Hallelujah. Kaya nga, hallelujah, ang salita daw, sabi ng prophet, iniisip ko na ang salitang come, follow me, yung halika, kung marito ka, sumunod ka sa akin, would be the best advice I could give. Pakita mo sa message. Would be the best advice I could give. Sabi niya, yun daw pinaka-the best, pinaka-mainam na advice. Pag daw siya mangungusap sa napakarami, no? If I was talking to 10,000 kids, kung titignan natin mga kapatid, itong rich young ruler, ano ang makikita natin context o concept tungkol sa rich young ruler? Una natin makikita, yung mga bagay ay kailangan niyang talikuran. Tama? Dahil sa kanya, isa lang yung kulang. Pagbili mo yung mga riyan, ipamahagi mo sa lupa, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at sumunod ka sa akin. Yun ang unang-una nating mapapansin. Pero kung titignan natin maigi, meron pang isang bagay doon na dapat nating makita. Ano yun? Yung pagiging kabataan ng tao na yun. No? Yung kanyang kabataan ang dapat nating makita. Doon sa kanyang kabataan, marami siyang mga bagay na nagawang mabuti. No? Kaya ang sabi diyan, the best advice I could give, if I was talking to 10,000 kids, or if I was talking to just what I am, sa katulad daw niya. No? Sabi diyan, ano yun? It is a command. Yung pagsunod daw sa Panginoon ay utos. It is a command, mga kapatid. Wala tayong choice. Kapag command ng LTO, kapag batas ng LTO, hindi tayo pwedeng makatwiran. Dahil yun ay utos. At sa anong bagay, maski sa trabaho, ang utos sa trabaho, ganitong oras ang ating start ng office hour, working hour, may oras.
Hindi ka pwedeng magkakaroon ka ng sariling oras. Tama? Kasi utos yun. It is a command. Sa school, hindi rin pwede na merong sariling oras papasok sa school. Dahil merong rules. Merong utos doon. Sa lahat ng bagay, meron ding rules. Pag sumakay ka ng jeep, meron dong rules, may law, may kautusan doon. Ano yun? Siyempre, pag sumakay ka, magbabayad ka. Hindi pa pwede hindi ka magbabayad. Yun ang rules doon. It is a command. Yun ay yung kautusan, yun ay yung utos doon. Tama? Na pag sumakay ka, kailangan magbabayad ka. Kaya sabi niya, ito naman ay salita ng Diyos. Sabi, it is a command. And the greatest thing that I think that was ever offered to anybody, giving you, ito daw yung pinakadakilang bagay na sa palagay daw na inalok kung kanino man, especially ng person. Pero inyo, hindi ko inagap na dito dinala ang mensahe doon sa rich young ruler. Marami naman kasi kung na binabasa, nag-share, kung ano. Pero dito, ako dinala ng Panginoon doon sa come and follow me. Kaya ito tayo yung dakilang bagay na maiaalok. Biruin mo, ikaw inalok eh, come follow me. Hindi yung maghahagilan ka pa. Saan kaya ako pupunta? Saan kaya ako dadaan papunta sa langit? Saan kaya ako dadaan para makasama ako sa rapture? Saan kaya? Sino kaya lalapitan ko? Saan kaya? Anong gagawin ko? Samantalang ang Panginoon, nag-utos na, come, follow me. Amen. Amen? Oh, hallelujah. Sabi niya, especially a young person, follow me. Ha? Kaya alam natin mga kapatid, bawat tao, lalo mga kabataan, meron talaga tayong taong susundan at susundan. Sa bahay pa lang, meron ang dapat sundan. Ibig sabihin susundan, example, gabay, patnubay, nasusundan mo, o susundin mo. Sabi diyan, you are going to follow somebody. No? Tayo. At sa pagsunod na sa tao mo yun, na may follow that person, tiyakin daw natin kung sino ang sinusundan ng tao yun. Pag meron kang sinusundan ng tao, kailangan tiyak mo rin kung sino sinusundan niya. Para nang tiyak ka, di ba, doon sa sinusundan mo. At yung sinusundan mo, depende doon sa sinusundan niya. Kung pinakikita ng tao niyan, dapat alam mo rin kung sino pinakikita niya. Ganun dapat mga kapatid. Sa buhay natin, kasi pagkabata pa lang, meron tayong sinusundan. Kaya sabi niyan, kailangan, be sure that who this person is following. Sa panahon natin ngayon, napakaraming sinusundan ng mga tao. Amen. Mga kapatid. Napakaraming taong mga religyoso ngayon. At meron din silang mga sinusundan. At dito sa mundo rin, maraming kabataan na dumidepende din sa kanilang mga sinusundan. Karamihan. Siyempre, kabataan pa. Siyempre, depende ka doon sa susundan mo. Hindi naman pwede kang mag-isa ka lang sa buhay mo. Dapat meron kang nakikita ng example, may nakikita ka mga bagay-bagay sa unahan mo, kaya yun ang pinupuntahan mo, yun ang gagawin mo, yun ang dadaanan mo. Kaya, minsan sinabi ni Pablo, be followers of me, ano daw? As I am of Christ. Maging tagasunod kayo sa akin, gaya ko naman kay Kristo. Alam natin si Pablo, ang sinusundan niya, si Kristo. At sinabi din ni Pablo, sundan niyo ako, gaya ng pagsunod ko kay Kristo. Amen? Kaya titignan natin kung sino pinakikinggan natin, kung sino pinakikinggan niya. At titignan natin kung sino sinusundan natin, at kung sino yung sinusundan niya. Kagaya ni Pablo, siya mismo nagsabi, follow me as I follow Christ. Ibig sabihin, kung titignan natin sa ibang pananalita, don't follow me.
kapatid. Gusto natin pupunta sa langit, sino dapat kasama natin? Amen. Gusto natin mapasama sa rapture, sino dapat kasama natin? To God be the glory. Sabi niya, sa kabataan, ito ay turning point. This is stage of life. Where we will come, meron tayo stage ng buhay na tayo daw ay darating doon. No? At maraming days daw, kasi yung prophet lagi siya nagsasaway. Mga kapatid. No? Lagi siya sabing, the house of God is a house of correction. Ito daw ay tinawag din ang hospital ng mga may sakit sa spiritual. Amen. Mga kapatid. Kaya nga, lagi siyang nangangaral, nagre-review, no? Nagko-correct. Pero ang sabi niya, pero hindi naman talaga yung mga tao na yun eh. Amen. Dahil yung mga tao na yun, sabi gano'n, sabi, it's the age that we are living in, it releases those people. Hindi sila talaga mga tao na yun. Those people are people like we are. Amen. Sila mga tao din na kagaya daw natin. No? Sabi gano'n, sabat ng baba niyan, no? Pero kung titignan nyo, sila ay naninigarilyo, tumutungga ng alak, smoking cigarettes and drinking liquor, and girls dressed immorally, and things. Then is girls and boys like we are. Sila yung mga lalaki at babae na katulad din natin. Pero ano bang nangyayari? Sabi niya, they are human. They love, they eat, they drink, they sleep, they pray. They got to die. They are people just like we are. Kung titignan niyo, ano magkakaiba? Sila tao din. Pero ano nangyayari sa kanila? Ba't tumagawa sila ng mga bagay-bagay na mali? Ba't hindi niya ginagawa yung mga bagay na mabuti? Sino ba sinusundan nila? Sino ba sinusunod nila? Sino ba tinitignan nila? At ano bang meron sila? Amen. They've been possessed of an evil spirit. Amen. Ang mga taong gumagawa ng mga bagay na hindi kagustuhan o kalooban ng Diyos, anong espiritu meron doon? They've been possessed of an evil spirit. Meron there is only two spirit. Two kingdoms. Sabi ko sa Romans 8, ang sino man na walang espiritu ni Kristo ay hindi sa Kanya. Amen. Pero kung ang espiritu ni Kristo ay nandun sa tao, gagawin niya kung anong ginagawa ni Kristo. Amen. Dahil yun ang sinusundan niya. Amen? Amen. Oh, hallelujah! Maraming mga tao na kapatid, no? Hindi alam yun. Hindi dahil sa mga tao, sabi dyan, not because of the people, but because sometimes, ano daw, some leader, yung leader na malambot, yung leader na puro okay lang, yung leader na parang puro pasensya, yung leader na parang na takot maiwanan. Huwag tayo matakot na iwanan ng tao, matakot tayo na iwanan ng Panginoon. Yes. Mga kapatid, doon tayo matakot, ang iwan tayo ng Panginoon. Amen. Mga kapatid, dahil yun ang pinaka-nakakatakot na mangyayari sa tao. Ang iwanan ng Panginoon, kagaya ng bayan ng Israel, na kung ano-ano. Hindi nila alam, naglilingkod sila, hindi nila alam, iniwan na sila ng Diyos. Mga kapatid, nakakatakot din yun, nasa mga simbahan. simbahan na yun, hindi nila alam, wala na ang Diyos doon sa kanila, iniwan na sila.
minsan ang mga tao nagkakaganon? Dahil doon sa leader. Yung leader, okay lang sa kanya yung mga bagay-bagay. Mga kapatid, sabi niya nun, itong panahon na to, ang pinaka-ouch yan, pinaka-maliwanag na panahon. Kung ang mga panahon na nasa kadiliman ng mga tao, ito naman ang pinakamaliwanag na panahon sa mga Kristiyano, mga kapatid. Dahil ito ay magbubukas ng lahat ng selyo, ng lahat ng hiwaga, at makilala mo ang sarili mo. Amen. Mga kapatid. Sabi niya, sometimes some leader, blind leader, di ba? Kapag blind leader, saan sila mahulog? Para sila mahulog sa hukay. Amen. Birin mo, yung gabay mo, padadaanin ka doon sa delikadong lugar na pwede kang mapahamak. Sabi nga, di bali na masaktan ka, sabihin sa iyo ang totoo. Amen. Kasi naman comfort ka ngayon, pagdating ng panahon, diba, nandun sa kapahamakan ng tao. Sabi niya, no, some leader that they've been following have led them into the, saan daw? Wrong road. Doon sila dinadala sa maling daan. Sino ba ang tamang daan? Ang Panginoon. Amen. Saan tamang daan? Ngayon kung nasa maling daan, sunod nandun doon. Di naman dinadala ko sa maling daan, doon sa, kapag ba naman ang makasakali, makarating na doon? Mayroon din makasakali, eh, tunay lang ang daan eh, para makarating doon eh. Ba't nagpapakasakali ka? Tama. Doon na tayo sa original. Amen. Doon na tayo sa realidad, mga kapatid. Kaya, ang mga Kristiyano daw, o mga, lalo yung mga, may mga magulang na mga ano sa simbahan, sa church, no? Sabi niya, now, you girls and boys know better than that. No? Ibig sabihin daw, mas maalam kayo tungkol dyan, na matagal na, naglilingkod sa Panginoon, umaabot sa Panginoon, nagte-testimony sa Panginoon, dumadalo sa gawain, mas alam daw natin yung tamang daan. Naalam daw natin kung yung leader ay kung saan papunta. Siyempre, dapat isa lang tayo na tinitignan. Ang Panginoon. Amen. Hindi pwede ang Panginoon ang tinitignan ng marami. Yung kalahati tinitignan ng Panginoon, yung kalahati tinitignan iba. Hindi na pwede yun. Kasi magkakasama, isang katawan, na isa lang ang kumikilos. Amen. At ang tinuturo ang Panginoon. Amen. Amen. Sabi sa balik ng Paul, you've been taught better than that. Doon sa mga ginagawa daw ng mga ibang tao, mas naturuan daw tayo ng tama. Dahil nagbabasa tayo scripture, nagbabasa tayo ng message, dumadalo tayo, nakikinig tayo, kaya mas alam daw natin, mas maalam tayo. Yeah. Sa kanila, sino ang mga taong mas humahaba ang buhay? Saan lugar nakatira? Yung mga mahabang buhay. Saan? Sa mga probinsya. Ano ang mga taong tumatagal ang buhay? Ano ba yung mga kinakain? Diba? Mga gulay, diba? Mga dabo-dabo. Mga gulay. Kaya, malalakas sila. Tama? Yan ay tipo ng mga denomination. Ang mga taong nandito na sa Manila, hindi yung mga kumakain ng gulay. Yung mga kumakain ng gulay, yan ay tipo ng mga believer. Purong salita ng Diyos. Kaya meron silang buhay na walang hanggan.
At yung mga puno-puno na ng preservative, na tuwang-tuwa doon sa mga sugar-coated preaching, mahinang klase yun. Amen. Ang sa tawag nga sa kanila ng mga mahinang nilalang. Yeah. Ang dapat kinakain natin ay ang purong salita ng Diyos. Amen. Tayo naturuan, o tanongin natin taga-probinsya, bakit? Tanong mo, ilan taon na po kayo? 90. Ba't mo yung malakas pa rin, nakapaglakad pa kayo? Ay kasi hindi ako kumakain ng ganito, ng ganon, ang kinakain ko lang ay ito, sasabihin sa'yo. Bakit ikaw, simba ka ng simba? Bakit hindi ka nangihina sa paglilingkod sa Panginoon? Kasi tinakain ko ito. Tinakain ko sa salita ng Diyos. Kahit marami ng problema, kahit marami ng pinagdadaanan, may karamdaman ng anak ko, may pangangailangan ng anak ko, pero kumakain ka din ito ng salita ng Diyos. Biro mo, meron ka na, tapos magpo-post ka pa. God is good all the time. Amen? Amen mo? Amen. Bakit? Kasi depende sa kinakain natin. You can get better than that. Kaya hindi tayo yung pag may problema, ay hanapin natin yung inuman, hanapin natin yung sugalan, hanapin natin yung makapaglilibang. Hindi. Bakit? We can talk better than them. Naturuan tayo. Alam natin ang mga pagkain masustansya, mga kapatid. Na pag nilagnat ka, ay, ano lang yan? Sa araw lang yan. Parang ganun. Hindi yung kagaya yung abutin ka na ng 2 linggo, may lagnat ka pa rin. Daanin natin sa spiritual. You think talk better than that. Kaya tayo nag-church, kaya kailangan magbasa, makinig Amen. ng salita at mensahe ng Panginoon. Sabi niya, no, you got better parents. Pero mo, nakita mo, magulang mo, nag-church. Oh, you got better parents. Dati, yung magulang mo, nakikinig, worldly song. Pero, dumating ang time, Christian song na pinakinig na. Oh, you got better parents. Amen. You've been taught better than them. Diba? Kaya sasabihin, hindi nyo gagawin ang mga bagay na kagaya mo. Pero yung mga iba na gumagawa ng mga bagay na lumilis doon sa daan ng Diyos. Diba? Nandoon nga, sabi niya, wala sila nun. Sabi niya, ba't day doon? Tayo meron, sila wala. Yeah. Ang mga simbahan na dinadalawa nila, the churches that they go to are modern churches. Modern church. Ang gusto modern, parang mga ibang iniimbitahan ko. Yung iniimbitahan natin, ang gusto nila modern church. Pwede magdamit kung anong gusto nila. Na para bang pampasko lagi. No? Kaya yung mga tao, imbis na din tumingin doon sa nangangaral, tumitingin sa kanya. Kasi kakaiba yung shot niya, doon na nagtitinginan. Gusto naman niya. Kahit yung nagsisimba talagang di ba kayo sa denomination? O lalo na pag may binyagan. At may kasalan. Modern. They just live for the day more popular. Kasi magiging popular. Maraming nag-church. Gusto ang tingin sa kanya maging popular. Tayo nag-church, hindi para maging popular. Amen. Si Christ, unpopular. Amen.
Ganon din ang kanyang mga hirap at mga pinili. Unpopular. Amen. Amen. Bethlehem, sabi unpopular. The house of God's bread. Nasaan ang tinapay ng buhay Diyos ngayon? Nasa atin. Amen. Kapatid tayo. Diba? Lugar na unpopular. Yung sabi ng Panginoon daw, as it was in the days of Noah, so will it be at the coming of the Son of Man. Diba? We are back to that place again. Ang panahon daw ngayon, kagaya sa panahon din ni Noah. No? Kaya tignan natin itong mayamang kabataan ito. No doubt, sabi diyan, hindi may kakailan ang kabataan ito ay pinanganak sa isang mabuting tahanan. Meron siyang mabuting mga magulang. Tignan niyo ang kaibahan nito, kakaiba ito mga kapatid. No? Dahil sabi niya, pinangalagaan siya ng kanyang magulang, pinalaki siya ng kanyang mabuting magulang. Kaya nang sabihin sa kanya ng Panginoon na gawin mo ito, sabi niya, tinupad ko na yan mula ng aking pagkabata. O di, meron siyang mabuting magulang na tinuturuan siya. Pero ngayon, baliktad na. Yung magulang na tinuturuan ng anak. Dapat yung magulang na tuturo sa anak. Tama ba yun? Amen. Yun ang program. Yun ang programa ng Diyos. Ang magulang magtuturo sa anak, hindi yung anak magtuturo sa magulang. Kaya nga, sabi itong binatang mayaman ito, hindi ito siya basta-basta. He wasn't just a snatched out. Sabi niya, he was brought up right. Upright. Mga kapatid. At simula nga pala siyempre sa pagkabata niya, sabi niya ng kanyang mga magulang, o God-fearing, sabi niya, at ito mga kanyang mga magulang ay may magandang ambisyon para sa kanya. Itong binatang mayaman na ito. No? Lahat naman ng magulang, mayroong magandang ambisyon para sa kanilang anak. Pero ito, mas kakaiba ito. Dirigay yung 10 Commandments. Kautusan, alam niya. Yeah. Sabi niyo, no? Banda ba ba? Yan. His mother had high ambitions of being a great man someday. Yan, maging great man someday. Kaya minsan may magulang na gusto ko ito maging kung anak ko maging teacher, maging doktor, maging engineer. Merong mga ambisyon, may mga gustong maabot ng kanyang mga anak. Ito, kakaiba yung magulang niya, gusto maging isang great man someday. No? Kaya itong binata na ito, meron siyang sabi, good education and be able to be something in the world. Maging mahalagang tao sa mundo. Ito ang track. Ito yung tinatahak nito. No? Yung umpisa niya, ayos naman eh. Miray mo, nagsisimba siya, meron siyang magulang na religyoso, tinuturuan siya, diretso. Tama yung lantas mo muna eh. Kaya lang, pagdating sa final exam, doon nakalulungkot, na kapatid. Yung kanila mga magulang, with the sincerity of this mother and dad, educating, come to his graduation, no? Ang daming na kinilala siya,
dahil gumraduate siya o nakatapos siya kung sinong tutor niya. No? No doubt that he perhaps was, ano yan, the pride. Dirin mo. Siya yung ano? Siya yung sophomore. Siya yung muse. Siya yung, ano ba tawag doon sa, minsan merong tinatawag na sa school, pag high school, merong consorte, tsaka, meron bang ganun minsan? Sa amin minsan nagkaroon nun eh. Yung kukuha ng pinaka, ano doon sa school, na para siya yung representative ng school nyo, na siya yung talented, tapos galing din sa lalaki. Meron nun. At itong lalaki na ito, itong binatang ito, lagi siya pag meron kailangan na i-present na yung school niya, yung lugar niya, siya yung lagi na. Dahil halos perfect nga siya, halos. No? Sabi diyan, no? At ang kanya mo na magulang, siyempre, nakababad lagi sa panalangin. Para yung anak nila, hindi lang basta maging ordinaryong tao. Sige, magbaba pa dyan. Yan. Ayan, no? Their son, sabi, praying constantly that their son would not turn out just an ordinary man. Na anong gusto nila? That he would be an extraordinary man. Yan. Biro mo, pag hindi ka parang puting na mo, parang pag hindi ka man naman naging parang extraordinary, biruin mo, kautusan na, sunod mo. Naging mabuti siyang anak. Kaya sabi dyan, lahat daw ng magulang gusto yun na maging kakaiba yung mga anak nila. Tama? Sabi daw, narinig niyo ba na sabi ng Panginoon na honor thy father and mother? Diba? Gusto ng magulang yun. And that's the ambition of any parent to do the best for their children. Yan daw ang gustong gawin ng bawat magulang, ang gawing pinakamainam para sa kanilang mga anak. Sino ba naman ang magulang na gustong ang anak niya maghirap? Sino ba naman ang magulang na gusto niya anak niya papagtatakan? Siyempre, mangangarap tayo, kung magplano tayo, lahat may kakayahan tayo, siyempre yung the best para sa anak natin. Yeah. Sabi yan, educate them, give them things maybe that they wasn't able to get. Bigyan sila ng edukasyon. Bigyan ng mga anak ng mga bagay na marahil hindi nila nakamit noon. Kadalasan ganyan eh. Oh, hindi ko nagawa ito anak eh. Sa anak niya gagawin. Hindi ko naranasan ito, kaya ayaw ko maranasan ito. Di ba ganyan? Hindi ako nakatapos noon, ikaw makatapos ka. Bakit? Gusto na magulang eh. Di ba? Nawagdalasin yung ganong hirap. At itong binatang mayaman na ito, talagang mataas ang ambition, mataas ang expectation ng kanyang mga magulang sa kanya. That's the way I feel about my children. Ngayon sabi nito ng prophet, ganoon din naman ako sa mga anak ko eh. No? Kasi, sabi dyan, binanggit dyan, si Becky, si Sarah, si Joseph, gusto niya. Pero ngayon makita natin, maraming kabataan na kahit nag-aaral, kung ano ang pinagagawa. Nag-aaral mo na, meron ka tapos na ng kolehiyo eh. Pero ang karakter, ang attitude, kakaiba. Anong hinugod? Tingnan niyo, sabi ng prophet, I think sometime in going to school now, sabi, inisip ko minsan itong mag-eskwela ngayon, yung kanyang mga anak, no? Si Becky, si Charles Joseph, into these high schools, and think at kung ano pa, where all this going on is at. Saan daw hantong mga ito? Yung pag-aaral daw na gano'n, no? Yung kagaya ng pinakamayaman, saan naman ito? Yung mataas na pangangarap dito sa mundo, saan ito? Yeah? I think, sabi niya, I think I will take them
and get back into the mountain. Sabi niya, siguro mabuti ba dalhin ko lang sila sa bundok? At doon ko sila palakihin, raise them up there. Like the Indians did. Gaya daw ng pamumuhay ng mga Indian. Kasi nakita yung mga nag-aaral, dito pa nga lang yung estudyante. Pag nakakasalubong, kahit matanda, makipagbalyahan, binabalya yung matanda. Kasi sa pagsakay sa jeep Di ba? Pagsakay sa jeep, wala na respeto. Sumakay matanda sa bus, sa sakyan, sa jeep, wala na, Dati ang matanda, nire-respeto ng mga unang panahon. Pero ngayon, biruin niyo, yung matanda, pinumagbog. Nung mas bata, so, ano nangyari? Kaya sabi ko, sanahan to, may pag-aaral na to. Dali ko na lang yung mga anak ko, sabi niya sa mountain. Gaya ng mga Indian. But here is what it is, sabi niya. But here is what it is. Pero ito, sabi niya. What's in the kid is going to come out. Kung ano daw ang nasa kaibuturan ng isang batay, lalabas at lalabas mismo. Kahit saan pa siya dalhin. No matter where it is, pag-aralin mo siya, hindi mo siya mag-aralin, mababa ang kanyang pinag-aralan, o ang kanyang katayuan, kalagayan sa buhay, lalabas at lalabas kung ano nandito sa bata. No matter where it is, it's God going to come out. Lalabas at lalabas. Kung minsan, meron pa mas mabait sa hindi nakapag-aral Hindi nakapag-aral, hindi nakatapos. Mas mabait pa kung saan nakatapos Akala nila yung nakatapos, nakakatulong, pero hindi nakatapos, yung pa nakakatulong. Nangyayari yun. Amen. Realidad yun, mga kapatid. Diba? Pero hindi naman lahat ng nakakatapos, hindi nakakatulong. Ang sinasabi natin, meron mga pangyayari, may mga instances na gano'n ang pangyayari. Amen. Minsan may magulang na makasa doon sa pag-aralin ko itong anak ko, makatulong sa akin. Diba? Hindi lahat sa pagkakataon, gano'n ang nangyayari. Pero may nangyayari na gano'n. Kaya ano daw ang naging kahinatnan ng pag-aaral, mga nasa ambisyon, ito gano'n. No matter what it's in, that's to come out. If it's evil in there, it will come out. Kahit nasa lugar siya, kung evil daw na doon, lalabas at lalabas yun. Kaya kahit ano pa ang punasan ng baboy, linisin mo, paliguan mo, pagamuhan mo, baboy pa rin. Di ba? Ang kambing, di ba? Alagaan mo, manunulog pa rin. Sabi dyan, if it's good in there, at kung mabuti nandun doon, it will come out. Lalabas at lalabas daw yun. Kaya kung ano nandun doon, lalabas at lalabas yun. It's what's in the kid. Sabi, kung ano nga ang naroon sa kaibuturan ng bata, the makeup of the kid, yung pagkatao ng bata, what's on the inside of you, kung ano talaga yung nasa kalooban nyo, and what you are now, is what you are probably be the rest of your life. At kung ano daw ang nasa iyo ngayon, yun ang nasa iyo for the rest of your life. Mga kapatid, you make yourself when you are young. Sa pagkabata mo, mahuhubog ka daw sa pagkabata mo. No? Itinagdaan na daw yun sa sarili nyo sa murang edad. You set your ambition to what you want to do. Diba? May ambition daw sa mga bagay na gusto gawin, what you are trying to achieve in life, mga bagay na gusto maabot sa buhay. You think of it. And as you think, i-present na daw yan into your mind by unknown something. Meron daw nag-uudyok, nagtutulak sa'yo. Ano gusto mong maging? May nagtutulak sa'yo. Ano gusto mong maabot? May nagtutulak sa'yo. Ano man ang gawin mo? May nagtutulak sa'yo. Merong isang force.
Merong power na mag-uudyok sa'yo. Alam niyo, hindi ito basta conviction. Ang kailangan dito, conversion. Di ba? Hindi, ito conviction ko eh. Ay, hindi, dapat sa loob, hindi, converted ako eh, conversion. Yan ang pinag-usapan doon. Sabi, at habang ikaw nag-iisip, if your mind might unknown something that dominates your mind, dirin nyo na nangingigabaw sa ating isip. And when it becomes in your mind, then you speak it. Sasabihin mo na ito. Mangyari na salita nito, pagtapos nyo salita nito, gagawin nyo na ito. Kung ano na sa isip nyo, sasalitain nyo, at gagawin nyo na ito. Kaya may nagdodominate nun. Kung may mabuti na nag-uudyok sa'yo, di ba? Iisipin mo yun, sasalitain mo, at gagawin mo. Di ba? Sabi dyan, that you are going to do it, and then your ambitions drive you to it. Yan. Ano ba ang ambisyon natin dito sa lupa? O sa langit? Sabi, sa mga tuloy na Kristiyano, set your affection on things above, not on things below. Sabi, we are just as sojourners dito. Tayo mga maglalakbay lang dito. Nakapatid. Pero pag inari na natin ating dito tayo, nakakalungkot na bagay. Nakapatid. Yung wala ka ng plano umalis dito sa mundo, mahirap yan. Kaya ang magulang, no, itong binatang mayaman, malaki ang pag-asa ng mataas na ambisyon. At hindi may kakaya, mga kapatid, na laging pinapanalangin nila itong kabataang lalaki nito na maabot ng opportunity daw na yun. No? Lahat ng bagay na magagawa nila, ginawa nila. Dahil gusto nila maging isang great somebody someday. No? At itong binatang mayaman, pagkatapos niya maabot ang lahat ng mga opportunity, naging madali lang sa kanya ang lahat. Naging madali lang sa kanya ang lahat. Nabot niya. Yumaman sila, nakatapos siya, at lahat na, sabi niya, ganda mo ba? And what would go for man? Sige, vice versa yan. And then, after all this opportunity na bagay, we become on easy street. Naging maganda lang daw sa kanya lahat. On a place where he didn't have to worry about too much. Na hindi na kailangan mag-isip na. Place where he didn't have to worry about too much. His parents had money. Meron sila lahat. He became a ruler. Sinabi ng Bible yun. Diba? Rich young ruler at young age. In his teen age. And he had all that hearts to desire. Kung anong nasakit ng puso niya, makukuha niya. Ganon katagumpay itong lalaki ito. Nakita naman natin na hindi siya yung pasaway na anak. Tama? At hindi siya isang modernong tao. Wasn't no modern greeting. Hindi siya moderno. No? He is a fine kid. At ang Panginoon ang tinignan nga siya, sabi, diba? The Lord loved him. Naghiliw sa kanya ang Panginoon. There is something about that kid. There was a nice personality hook with this kid. Yeah. Birin niyo? May napakailang doon ang pagkatao na nakakibat sa kabataan yun. Tinuruan ng mga utos ng Diyos at binentayan na kanya itong matutupad. And he did it from his shoot up. Nagawa niya. Birin niyo? Ang higpit siguro ng magulang ito.
Tayo ba? Tayo, di ba tayo masyadong mahigpit eh, no? Pwede kang pumikit ng kalating oras. Hindi tayo sabi, bawal pumikit. Ano ba, merong school, merong church na, bawal pumikit ha? Tapos merong isang ano, sabi naman ni Pastor, bawal lang pumikit, hindi naman bawal matulog eh. Pumikit lang eh. Tayo, napakaluwag natin mga kapatid, pero mas nararapat mga kapatid, makasunod tayo sa salita ng Diyos. Makipagtandaan, totoo yun. Kaya hindi tayo dapat maluwag. Dapat mas maghigpit tayo ngayon. Amen. Amen? JC, Junior, dito kayo. Sabi niyan, and he did it from his youth up. And the boy had an ambition. May panibagong ambisyon. Ano ang ambisyon niya? He wanted eternal life. Meron siyang paghangad na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alam mo, pag meron tayong hinahangad na isang bagay, siyempre kailangan magsipat tayo. Magsakripisyo tayo. Magtiis tayo, magtyaga tayo kung meron tayong gusto na maabot. Amen. Sa mga kabataan, gusto nyo mag-graduate, meron kayong pagtitiis. Meron kayong pagsisikap. May paghihirap din. Bakit? Bakit nyo ginagawa yun? Kasi meron kayong gusto maabot. Sa spiritual na kalagayan, meron din tayong gagawin. Amen. Meron din pagtitiis. May paghihirap din. Pero hindi naman yung paghihirap na talagang hirap na kung anong hirap. Dahil sabi nga, ang sino bang gusto sumunod sa akin ay magpasa ng kanyang krus. Hindi magaan magpasa ng krus. Hindi magaan at madali na iwanan mo yung mga kaibigan kung lagi kayo kasi naghahalak-hakan, magdamagan, hanggang umaga, magkakasama kayo na kung anong ginagawa. Hindi mahirap gawin yun. Naiwanan mo sila. Mga bagay na ginagawa natin noon, hindi madali. Kailangan pasanin natin ang krus. Kaya sabi dito, itong binatang mayaman, good master, sabi niya, what could I do to inherit eternal life? Alam niya, marunong itong binatang ito. Ang sabi niya, ano ang dapat kong gawin? What could I do to inherit eternal life? May gagawin. Diba? Hindi kung ano lang. Ano ang ating gagawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Talagang may gagawin. Amen. At hindi lang malihit na bagay ang gagawin para sa buhay na walang hanggan. Dahil malaking bagay ang ginawa ng Panginoon sa atin. Ipinakikita ng dahil may malaking bagay din tayong gagawin para sa buhay na walang hanggan. Amen. Kung iisipin natin, ano ba dapat gawin? Ang binatang mayaman nagtanong, anong dapat kong gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Pati ba yung binatang mayaman nagtanong, anong dapat kong gawin? Dapat may tanong din tayo eh. Tanungin ang mga sarili, ano ang dapat kong gawin? Amen. Para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi naman sinabi sa kanya ng Panginoon, magpayaman ka pa. Magtayo na pa ng mas malaking kamalig. Nung nagtayo ng kamalig, sa sarili niya na yun eh. Amen.
Sabi niya, magtatayo ako ng malaking kamalig at ako sasabihin sa akin, magpahinga ka na, aking kaluluwa. Sarili niya na yun. At kung wala siya ng Espiritu na Diyos, anong Espiritu meron sa kanya? Amen. Kaya ito mga kapatid, no? Sa maraming tao, walang ibang napakahalagang makamit maliban sa buhay na walang hanggan. Wala nang iba. Amen. Ang di ba sabi gano'n? What a man profited if he gained the whole world and loses his own soul? What a man can give in exchange to his soul? Kaya wala nang ihigit pa. Amen. Mga kapatid, meron ka nito, meron ka nun ngayon, meron kang ganito, o ano man yan ngayon, pero maglalaho at maglalaho yan. Amen. Lahat ng bagay dito sa, lahat ng temporal. At merong inaalok ang Panginoon, ang Diyos. Gusto mo ng tunay na kapayapaan, gusto mo ng tunay na katahimikan, gusto mo ng tunay na pag-ibig, gusto mo ng tunay na kagalakan, kalakasan, inspirasyon. Gusto mo ng tunay na buhay na walang hanggan? Ang sabi ng Panginoon, come, follow me. Amen. Amen. Meron tayong nais na makamit, meron tayong pangarap, meron tayong gusto. Always consider God. Diba? Ang sabi nga, lead not unto thy own understanding. Diba? Acknowledge Him in all thy ways. Trust. Diba? Trust Him in all thy ways. And He will direct thy path. Acknowledge Him in all thy ways. Alalahanin mo siya sa lahat ng iyong daan, sa lahat ng iyong gagawin, sa lahat ng iyong sasabihin, acknowledge Him. Amen. At ilalagay ka niya sa tamang daan. Sabi niya, see, if all you study the word, yet the soul on the inside of you tells you there is something that you need, that you haven't got. Amen. Maraming kabutihan itong binatang mayaman na ito. Pero doon sa soul niya, sabi nga, yet the soul on the inside of you tells you that there is something that you need that you haven't got. Sa puso daw mo, doon sa iyong kaluluwa, may magsasabi. Sa lahat sa atin, may magsasabi na meron pang kulang. Amen. Meron kulang. Dahil yung binatang mayaman, nagsisimba, nagbibigay ng kanyang mga offerings, lahat na, sumusuporta, lahat na, naging mabuti sa kanyang magulang, sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang mga kapitbahay, love thy neighbors as you love thyself. Ginagawa ito ng binatang mayaman, pero may kulang. Hindi sapat yun. Kaya dapat, buti nga itong mayaman, alam niya. O sa lagay natin sa mind, sa kanyang spirit o sa kanyang mind, nag-iisip siya. Parang may kulang. Bakit? Ba't nagkakagulo yun? Sa tingin ko, pag-awa niya, hindi naman sa kaluluwa eh. Dito na lang sa mind. Meron siyang meron siyang intellectual eh. Karunungan yun eh. Nakikita niya bakit yung mga alagad, tuwa pa, sunod na sunod sa kanya, wala mang sariling simbahan, wala sariling bahay, wala man ang wala ng mga pag-ahari, pero sunod na sunod sa kanya. Tapos meron na bumuhan ng patay. Nagpagaling ng mga may sakit, nagpalayas na sa mga spirito, hindi nagagawa yan ng binatang mayaman, meron mga kaiba.
nawala doon sa kanyang sinisimbahan. Sa Panginoon, meron. Amen. Alam niyo sa kanyang sinisimbahan, doon sa kanyang dinadalawan, wala siyang, dry. Para bang empty, may kakulangan. Merong space. Alam niya na merong kulang. Kaya sabi niya, the inside of you tells you there is nothing, there's something that you need, that you haven't got. Hindi natin mapag-ganyan. Halimbawa, yung pagkauhaw sa tubig. Mga kapatid, na kinakailangan nyo. May mag-uudyok sa iyo na nauuhaw ka. Gaya niyan. Diba? May nag-uudyok. May mag-alas 12 na. May mag-uudyok na naman sa'yo. Yung mga nerves, magkonektado yan simula sa stomach, tapos dadalhin dito sa isipan mo, nabubutok ka na. Oh, bakit? Nararamdaman mo yan eh. Yung mga cells, mga organs, yung mga ano, magkano yan? Diba? Magkakasama yan. Oh, sa spirit, may magkakasama din. Magkakasama ang faith, temperance, patience, virtue, magkakasama yan. Amen. Malalaman mo din kapag kinukulang ka na sa ganito, sa ganun. Malalaman mo. May mag-uudyok sa'yo. There is something that you need that you haven't got. Just by way? Oh. Hindi dahil sa pamagitan ng kayamanan lang. It don't always have to be wealth. Hindi ito yung sa pamagitan lang ng tinatangkilik kung ano meron tayo. Hindi lang ito basta doon. Kasi nga nawawala yan. Amen. Naglalaho yan. Hindi yan madadala doon. Sabi, huwag kayo magpunang kayamanan sa lupa. Kundi kayamanan sa langit. Amen. Maging wide lang yung ating by revelation, ang unawa. Dati pumapasok sa isip ko yun, makipag-paghuwag pa lang. Paano? Gusto kong yumaman, hindi na pala pwede. Ito ganyan. Gusto kong magkaroon ng ganito, hindi na pwede. By revelation, magiging wide yan. Madidiscern mo yung mga bagay na kung ano kalooban ng Diyos. Siya din na magtitigda sa'yo ng mga bagay kung ano meron ka. Sabi ka, wala naman tayo talagang pag-aaral sa mundo na to. Lahat ay pinagkakatiwala lang ng Diyos sa atin. Amen. Pinagkakatiwala lang ito, mga kapatid. Ano meron tayo? Kahit ano? Meron tayong lupa. Kahit 1,000 square meters pa yan, hindi mo yan madadala. O, sino may may-ari yan? Sapatos na pagkaganda-ganda. Lahat ng bagay na gamit na meron tayong pagkaganda-ganda. Na ayaw natin kahiwalay sa katawan natin. Madadala ba natin yan doon? Hindi. O, sino may-ari yan? Dito, parang hindi na mag-aari yan. Dahil nadadala mo kung saan-saan. O, pag umalis ka na dito, sino may-ari? Wala. It don't always have to be wealth. It could be popular. Some pretty girl, ayan, minsan daw. Ito na, it could be popular. Maaaring magiging sikat. Kung sino magandang babae, o dilag, dalaga. She's got her beauty that she can think. Oh, meron doon siyang ganda. Maisip niya, maisip mo. Maybe she's very popular in school. Maybe the boy, itong lalaki naman, can get any girl he wants. Pogi ito, binatang mayaman, may itsura ito. Pwede nga siya, bilhin mo. Hindi sa pamana, nung unang-una pa lang. Hindi ko alam.
nung mga 20 years ago. 20 years ago, 40 ako. 60 ako ngayon. 20 years ago. Nakikita ko pag may motor, kahit 40 lang yung tsura, pag may mas maganda. Oo, 40 lang yung tsura, pero may motor. Oo. At saka hindi mo masabi dyan kasi nakalakap eh. Grabe. Motor pa lang yun. Ay, hindi, meron pa pala muna, bisikleta. Bisikleta. Dati nakapagbabayad ako nun, may nakangkas ako eh. Huwag natin sabihin kung sino-sino. Bisikleta pa lang yun. Ito yung motor, lalo na. Itong pinatang mayaman. Sikat siya, popular siya. Mayaman siya. Di ba ang dami? Pero, hindi niya ginagawa kasi may takot siya sa Diyos. Alam niya ang utos ng Diyos. At pinalaki siya ng kanyang magulang na kapatid. Sabi niya, ang lalaki daw, makukuha niya ang sino mang babae na magustuhan niya. He feels that he's kind of secure. Sa kanya pakiramdam, secure. Gandang lalaki, tapos may pera o ano, parang secure na siya. O ano sabi dyan? Ang sabi? That's not security. That's faith. Maglalaho yan, just like the flower in the field. Amen. Maglalaho yan, ano man ang meron tayo? It will go, won't below. Diba? Sa ilang pag-iinog lang daw ng araw, maglalaho yan. Dati nga nakikita ko yung balat ko makinis eh. Parang nagkakaroon na siya ng mga ano, ng mapa. May guhit-guhit na. Sabi niya, no, dati wala akong dimple, nagkaka-dimple na ako. Pag pumapayag ka, magkaka-dimple ka. Dati gusto ko magkaroon ng mga yung dimple. Alam niyo, meron ako talagang noon. Bata ko, palito, ginaganyan ko. Pati ito, ginaganyan ko yan. Ginaganyan ko yun dati. Tapos, ginaganyan ko pa palagi yan. Kasi parang ganda-ganda ako doon sa meron ganito. Ano ba yung ganito? Ha? Glepkin. Yan. Tapos, tinutusok ko ng ganito doon. Hindi ko na kailangan tusokin, tumulubog na. Ang laki pa. Sabi niya, no? Work below, just a few turns of side, that's gone. Then you've got a soul that has to live eternally. Lahat ng bagay na maglalaho. Gandang babae, gandang lalaki, tinakakili, kung ano man. Lahat yan mag-fade. Meron daw isa, yung soul that has to live eternally. Mga kapatid. At itong kabataan na ito na lalaki, sabi meron siya magandang personalidad. At napakita niya ang Panginoon. Lumunod siya sa harap ng Panginoon. Ano sabi niya, good master, what could I do to help eternal life? Sundin mo ang kautusan. Sabi ko niya, what commandments? Honor thy father and mother, and so forth. Galangin mo, galang mo, yung ama at ina. Di ba pa? Ginanap ko ito mula pagkabata. He said that this I've done from my youth up. Pero sabi diyan, yet you are lacking one thing. May isang bagay ka na kulang. Pumayo ka at pagbili mo ang iyong mga ari-arian, pamahagi mo sa mga hirap, at sumunod ka sa akin. Gusto mo natin magkaroon ng eternal life? Amen. Lahat? Amen. Talikuran mo mga makapagdugtugtugin.
Pero huwag mo na ipamahagi sa iba. Talikuran mo ang pag-sure sa mga malalakihan na babae. Pero huwag mo na ipamahagi sa iba. Talikuran mo yung mga bagay-bagay para tayo makasunod sa Panginoon. Amen. Hindi tayo maaaring may daladalang mga bagay na marumi at susunod sa Panginoon. Sa pakikipaglaban din sa kaaway, hindi rin pwedeng meron tayong gamit ng kaaway, kundi dapat kung ano ibigay ng Panginoon sa akin, yun ang gamitin natin. Amen. Sabi niya sa 57, what an opportunity. Yung nangyari doon sa binatang mayaman, what an opportunity. Amen. Diba? Pinalaki siya ng tama. Parang andun na, no? Nandun na siya tamang daan. What an opportunity. Pinalaki siya ng tama, tapos hanggang sa makaharap niya ang Panginoon. Sabi niya, tinan niyo, binatang mayaman, rich young ruler. Meron siyang mga riyariyan, meron siyang influence. Ano sabi niya? Train and brought up right and be presented to Christ. Inilapit kay Jesus, kay Christ. To use Him para magamit siya. Pwede pa lang gamitin ng mayaman. Amen. Sabi niya, and all the potentials, kahit pa sa kanyang iyaman, kanyang magiging religyoso, mabuti sa magulang, meron siyang potential that he had in him to use. Probably educated. Yung kanyang pagiging edukado ay maaaring magamit. Young, rich, influence. Meron siyang influence eh. Di ba? May napunta nga lang doon, magpakain ng lugaw, nagsalta ng konti, kaya ka sinakay na, tapos binaptis mo. May influence. Lugaw. Di ba si Esau? Lugaw may influence. Yung pagkain, pwede naman gamitin eh. Di ba, ginamit nga ang Panginoon eh. Di ba, yung first food, nagpakain ng mga libo-libo. Sabi niya na meron siyang influence where he could have presented the gospel. Mayaman siya, pwede niyang i-present ang gospel sa mas maraming kaparangan. Magagamit pa rin. And yet, turn it down. May potential sanang magamit siya ng Panginoon. Pero, we turn it down. Diba? Kaya, sabi, anong masyadong pabigla-bigla, rush thing that was for the young boy? No? Napaka-bilis daw na pangyayari na it turned down. Sabi niya, sa 58, sabi niya, follow me. Pero kung meron tayong nasa sa Panginoon, Lord, gusto ko ng work. Follow me. Lord, gusto kong gumaling. Follow me. Lord, gusto kong maabot itong pangarap ko. Follow me. Kasi trust in the Lord eh. With all thy heart, acknowledge Him in all thy ways. Di ba, whatever you do, in deeds or in word, do it all in the name of Jesus Christ. Amen. Lord, gusto ko ng ganito. Follow me. Sabi ni Panginoon. Lord, gusto ko ng kapayapaan sa puso. Follow me. Lord, gusto ko yung kagalit ko maging close ko. Follow me. Gusto makatapos. Follow me. Gusto mong maging overcomer. Follow me. Amen?
kasulatan. Follow him. He had to follow someone. Meron tayong dapat na sundan. Si Christ na una. Sabi niya doon sa mga susunod sa kanya, sabi ni Christ, follow me. Sabi niya sa mga susunod sa kanya, I will go and I will prepare a place for you. Amen. Diba? That where I am, you shall also. Nakita niyo ang sinabi niya doon sa mga susunod sa kanya? Isang verse pa lang yun, mga kapatid. He had to follow someone. Mamimili. Itong pinatang mayaman. Kailangan may susundan siya. Ang Panginoon o ang iba. Tinanggihan niya ang Panginoon na sundan. Sabi niya na, now, he had to either follow the influence of the people. Sumunod sa influence ng mga tao na may kaugnayan sa kanya. Namimili ka. Pag sumunod ka kay Kristo, maaalis ka nito sa mga kasamahan mo. The influence of the people he was associated with. Influensya ng kung sino? Influence of some young lady. Pipiliin mo yung influensya ng mga kasamahan mo, influensya ng mga magagandang babae, influensya ng mga lalaki, o mga kasamahan, in college, in school, mga ka-eskwela, mga kasamahan, namimili ka, it's either daw. Ito, mamili kung sino gusto natin sundan. Sundan natin yung kaibigan natin, sundan natin yung kung sino man, sundan natin yung kung sino man, at kung ano pa, or follow Jesus Christ. Namili daw. Pinapili yung tinatang na yan. Siyempre, pag tinalikuran niya ang Panginoon, he turned it down, kaya hindi siya sumunod. Hindi siya sumunod sa Panginoon eh. Saan siya sumunod? Sa influensya ng iba. Hindi sa influence ng Panginoon. Pero nakita niya na may mga ginawa ng Panginoon. Sabi niya no, sino ang susundan mo? Sila? O ang Panginoon? In all of His goodness. Diba? Sa lahat ng kabutihan niya, yet He knew. He didn't have eternal life. Itong binatang mayaman na to. Sabi niya mga kabataan, that's what you've got to think about. Sa mga kabataan, yan daw dapat ang isang bagay na dapat pagbulay-bulayan. Kung sino ang ating susundan. Kung sino ang inyong susundan. At tingnan daw natin yung binatang mayaman. Look at the boy tonight. Nasa na siya nung tinanggihan niya ang Panginoon. Amen. He is waiting to face the judgment at that day. Mga kapatid, alam na natin yung kwento kay Abraham, sa matandang mayaman, at kay Lazaro. Nung tinanggihan niya ang Panginoon, alam niyo ba nangyari sa kanya? Nakaliwala niya ang buhay niya. Akala niya naglilingkod pa rin siya sa Diyos dahil nagdadala pa rin siya at ang buhay niya mas lalo siya nalublog doon sa mga bagay ng mundo. Akala niya napabuti niya. Pero hindi. Darating ang time, aharap siya sa paghatol. Akala niya, nung mas yumaman siya, magtatayo siya ng mas malaking kamalig. Akala niya, tama ang kanyang pinili na daan. Akala niya lang yun. Dahil sa pangyayari doon, nakita natin,
kung anong kalagayan niya nang tanggihan niya ang Panginoon. Nang hindi siya sumunod sa Panginoon, mga kapatid. He's waiting to face the judgment that day. Turning down the same opportunities presented sa atin din ngayon. Yung oportunidad na sumunod sa Panginoon ay ipinipresenta sa atin din sa maraming tao ngayon. Ang sumunod sa Panginoon. Pag hindi tayo sumunod sa Panginoon, ito ang sinusundan natin. Sinabi naman ng Panginoon yan. Diba? Message at biblically, mga kapatid. Diba? Turning down the same opportunities presented to your kids. Ang tinanggihan na yun ay pinipresenta sa atin ngayon. But there is something else that goes with that. Yung opportunity na yun ay mayroong kaakibat. May kalakip yun, mga kapatid. That word, ang salita daw na yun, ang binigkas noon sa binata na yun, ay ano daw? Never dies. Sinasalita pa rin daw hanggang ngayon. Yeah. It's still a challenge to every young man, every young woman following. Ano yan? Challenge. Hamon. Sa bawat isa na sumunod sa Panginoon. Yan. Kaya sa panahon ng Panginoon, makita natin, marami ang tumalikod. Mga kapatid. Ilan lang ang sumunod sa Panginoon. Doon tayo sa ilan na sumunod sa Panginoon. Na kung paano ang 12 apostles, mga kapatid, ay merong throne na doon o upuan. Ay ganun din ang kanyang mga hirang na nobya. Makita mo nga, sabi nga na, sa ibang message to, sabi ng Panginoon, hindi, huwag na. Doon sa sinabi ng Panginoon na yung 70 tumalikod, ilan ang natira? 12. Sabi niya, si Judas yung isa doon. Ano sabi ng Panginoon? Kayo, hindi ba kayo tatalikod? Ang dami nating binabayaran. Hindi ba kayo tatalikod? Hindi ba kayo aalis? Ang dami nating pagkakautang. Hindi ba kayo aalis? Ang dami nating mga bagay-bagay na dapat gawin. Hindi ba kayo aalis? Mga kapatid, hindi naman ako sinusundan niyo. Si Kristo sinusundan ako. Sabi ng disciples, saan kami pupunta? Diba? Nasa Panginoon lang ang salita ng buhay. Amen. Amen. Kaya yung binatang mayaman ngayon, mga kapatid, nung tinanggihan niya ang Panginoon, nakita ko na yung paragraph 70 niya. Paragraph 70. Ano nangyari doon sa binatang mayaman? What happens when it turns away? He didn't listen to the voice of Christ. Hindi siya nakinig doon sa tinig na yun ng Panginoon. No? What happens when it turns away? He didn't listen to that voice of Christ. Kaya sa mga kabataan, sa ating lahat, maturuan naman tayo
ng tama. At sa bandang baba, sabi niya, and you're bound to have friends. Maaari kayong, sabi ka lang, hindi magpipigilan na magkaroon kayo ng mga kaibigan. At masarap din may kaibigan. Tama? Sabi niya, you are bound to have friends. Hindi magpipigilan na magkaroon kayo ng mga kaibigan. But watch. Pero bantayan ninyo kung anong uri ng kaibigan kayo mayroon. Yung bang kaibigan nyo ay sumusunod kay Kristo? Na sinusundan nyo? Yeah. If that friend is following Christ, go with that friend. Go with that friend. Follow Christ too. Kung ang sinasamahan ninyo, sumusunod kay Kristo, sunod ka kay Kristo, sunod ka. Kasi dapat alam mo yung sinusundan mo, yung sinusundan niya. Ang hirap nun, alam niya na, sinusundan niya, susundan pa rin. Mahirap yun. Binuksan nga ng Panginoon ang ating spiritual na mata para makita natin ang maliwanag at daan. Dapat, kung hindi nila alam ang daan, tayo alam natin ang daan, dapat sila sumunod sa atin. Gaya ng pagsunod natin kay Kristo. Sabi niya, watch what kind of friend you have. If that friend is following Christ, go with that friend. But if it don't do it. Kung hindi si Kristo sinusundan, huwag natin susundan. Ang Panginoon mismo, mga kapatid, ang nagsabi, hindi lang basta representative, hindi lang basta kung sino man ang nagsabi, hindi ang pastor, hindi ang tagapagturo, tagapagawa, sino man, hindi. Ang mismo nagsabi, come follow me. Birin nyo yung nag-imbita sa atin. Di ba? Nag-iisang Diyos na bumaba para imbitahan tayo. Kung saan siya nagdoon, doon din tayo. Amen? Kaya isikapin natin, mga kapatid, na yung sinasama natin, yung sinusundan natin, tiyakin natin, yung naririnig natin at ginagawa natin, tignan natin kung sino ang nasa unahan. Amen. Kung sino sinusundan natin. Mga kapatid, hindi pwedeng ang Panginoon na sumunod sa atin. Hindi pwede ang Diyos na nasa likuran tapos susunod sa atin. Hindi. Dapat ang Diyos lagi nasa harapan niya, sinusundan natin. Amen. Kaya, doon na po ako magtatapos. Mahaba pa ito. Pero doon, marahil ay doon ay meron tayong nakuha mensahe. Amen. Ang pagsunod sa Panginoon. Merong hinihingi requirement ng Panginoon sa atin. Meron tayong kanya-kanyang kalagayan. Merong hinihingi requirement. Sa Panginoon, dito sa natural, pag kumuha ka ng lisensya, pare-pareho requirement. Tama? Pero dahil sa nakaiba tayo sa Panginoon, meron din tayong iba-iba. Iba-iba kalagayan natin. Kaya kung titignan mo, iba-iba yung kalagayan natin, iba-iba requirement ng Panginoon din eh. Sa isang kalagayan, ha? Sa the other side, no? Makikita ninyo. Kasi hindi naman tayo pare-pareho ng pinagdadaanan, hindi tayo pare-pareho ng naging buhay. Nakikipag-deal ang Diyos sa atin, ayon doon sa ating kalagayan. Hindi nakikipag-deal ang Panginoon sa atin sa kalagayan ni Brother John. O ni Brother Smith. Nakikipag-deal ang Diyos sa akin ayon sa kalagayan ko. Ganun din nakikipag-deal ang Diyos sa inyo ayon sa kalagayan ninyo. At ganun tayo patawagin ng Diyos kung saan, kung paano at saan tayo kalagayan. One thing for sure, ang ating sinusundan, hindi lang basta alam ang daan. Siya ang daan. Kaya hindi tayo maliligaw. Amen. Tayo po umabit muna sa Panginoon.
Alam niyo dito sa mundo, may mga tao na pag nakita niya isang bagay na makikinabang sila, hindi yan basta sasabihin sa iba. Pero ang Panginoon mismo, ang pinaka mabuting bagay na alam niya, sinabi niya sa atin ang dapat gawin. Oh, hallelujah. Yan ang kabutihan pag-ibig ng Diyos sa atin. Hallelujah.
Mapagpalang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Patuloy ka namin, O Diyos, pinupuring dinadakil at kinasasalamatan sa lahat ng biyaya mo, Panginoon. Sa natural, lalo higit, O Lord, sa espiritual. Salamat po sa iyong mensahe at banal na salita. Simula kanina umaga hanggang sa pagtatapos, Panginoon. Hallelujah. Alam namin, Panginoon, Ikaw po, O Diyos, ang nagsalita sa puso namin, Panginoon. Alam namin, O Diyos, hallelujah. Nakikita mo, Panginoon, ang laman ng bawat puso. Lahat ay hayag sa iyo, O Diyos. At dalangin namin, Lord, nawa marinig namin simula pa lang sa pag-isip namin sa umaga ang iyong pong salita na come, follow me. Na sa bawat takbang ng aming mga paa, Panginoon, sa bawat pagdilat ng aming mga mata, sa bawat ng aming paghinga, O Diyos, hallelujah, nawa ay makasunod kami, Panginoon, ayon sa iyong kalooban. Nadalangin namin, Panginoon, kung may mga bagay, O Diyos, na nagagawa namin na hindi nakalulugod sa iyo, patuloy kami humihingi ng tawad, Panginoon. Na patuloy po kami baguhin ayon po sa iyo ginagaling. Patuloy kami pangunahan, O Diyos, sa bawat aming tahakin habang kami nabubuhay sa lupa na ito, O Diyos. O Lord God, nawa, Panginoon, ang opportunity na dumating sa binatang mayaman. Hallelujah. Na pag ito'y dumating sa puso ng tao, Diyos, ay maging mapagpakumbaba siya. Tanggapin, Panginoon, ang iyong salita. Kasunod sa iyo. Sapagat wala nang ibang daan, wala nang ibang paraan o kadahilanan para makapunta sa iyong presensya. Kundi ang iyong salita, ang iyong pag-anyaya, ang iyong pag-ibig na ipinadamat, ipinahayag mo sa amin. O Diyos, huwag nawa na lagi namin may dahilan na kami ay tao lang. Subalit, nang tanggapin ka namin, Panginoon, hindi na kami basta tao lang. May bahagi ka sa puso namin, O Diyos. Na yun ang tunay na kami. Ang buhay dito ay temporal. Pero ang buhay na wala hanggan, ang realidad, at yun ay sa pamamagitan mo lamang, O Diyos. Patuloy ko rin magdalangin na pagkalagin mo, Panginoon, ang aming pag-ibig sa iyo at pagliwanagin ang aming ilawan at palalimin pa ng gusto ang aming pananampalataya sa iyo. Na lagi may pagtitiwala sa iyo, na lagi may pagsunod po sa iyo, may pagpapakumbaba, na patuloy ko dalangin, Diyos. Patuloy po kami bigisin ang ipong pag-ibig. Ang munting kawan sa munting dako na ito, O Diyos. Tulungan mo po ang bawat isa, bawat bahagi na makaganap ng kanilang pagkampanin. Kung sa ministry, lumabong nawa ito at patuloy na mamunga to serve its purpose, O God. Simula sa mga munting bata hanggang sa matatanda, may kani-kani kaming bahagi, O Diyos, na dapat gampanan. Na inilaan mo sa bawat isa sa amin. Tulungan mo po kami na makalakad ayon sa iyong kalooban, ayon po sa iyong programa. Tinatas ko po ang bawat isa sa iyo na
na palakasin mo po ang mga nangihina. Bigyan ng kapanatagan ang mga nababahala. Bigyan ng katugunan, O Diyos, ang may mga kahilingan. At bigyan ng ibang pananampalataya, Lord, ang bawat isa. At tulungan mo po kami, bawat isa na tumingin na may pag-ibig sa bawat isa. Na lahat kami, Panginoon, ay magkakayan pataas sa iyong presensya. Walang maiiwan. Bagkus, magtulungan kaming lahat. O Lord God, patuloy po kami lingapin, pagtubayan, turon at tiis ang ibong salita mo. At maging kaluguran kami sa iyong harapan sa bawat oras at bawat araw. Tinataas ko po sa iyo silang lahat, ang ating mga kapatid na naririto sa mga nanonood sa live streaming, O God. Yakapin kami, lagi po kami ingatan sa bawat sandali at ilayo sa pong gawa ng kaaway. Sa mga oras at araw ng darating sa aming buhay, kung ikaw po ay magtatagal pa, dalangin ko, Panginoon, bigyan po nawa palagi na mais na kalusugan ng bawat isa. At ganun din, laging may pagkain sa mga hapagkainan. Pagpalain mo po ang kanilang mga kabuhayan, mga trabaho, negosyo, pag-aaral ng mga kabataan, relasyon sa bawat tahanan, na laging may pag-iibigan, magpapakumbaba, pag-unawaan, na laging mayroong mga ngiti, kagalaman, at kasiyahan sa loob ng tahanan. Amen. Na lahat ay sa biyaya mo, O Diyos. Pagpalain po kami higit sa aming spiritual na kalagayan. Na kung dati, Panginoon, na kami kumukuha din ng lakas sa iba, sa aming kapatid. Nawa, ngayon ay kakuha na din kami ng lakas ng aming mga kapatid. Kung kami nagagalak na makita ang aming kapatid, naway sila'y nagagalak din na makita kami. Kung sila'y nananagumpay, naway ganun din kami, bawat isa. Na lahat ay sama-sama, Panginoon. Na may iba yung inspirasyon sa paglilingkod po sa iyo. Ano man, Lord, ang panalangin daig ng aking mga kapatid, ikaw na po ang umabot na tumugon. Salamat, Lord, sa kabutihan po sa amin. Salamat sa iyong pag-ibig. Ingatan mo po, bawat isa mag-uwi sa kanyang kalipuntahanan. Nababaw ng katalumpayan. Pagpalain mo, Lord, ang mga kamay na patuloy na ginagamit sa munting tao na ito. Aking mga kamagagawa, mga sisters, mga brothers, mga young people. At lahat. Pagpalain mo rin po ang pagkain namin pagsasaluhan at magbigay ng kalakan sa aming katuwa at magamit patuloy at paglingkod po sa iyo. Pagpalain mo rin, Lord, mga kamay na ginamit mo sa lahat ng biyaya nito. Patuloy na dinadalangin ang aming mga pamilya. Amen, good to the bride. Ingatan mo rin po sila, O Diyos. At pagpalain na marinig at matanggap po nila ang mensahe sa biyaya mo at makasama namin po sila sa paglingkod po sa iyo. Sa iyo, O Diyos, mawalan ng papuri, pagluluwalhati, pagdakila at pagsalamat. In the precious mighty name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen and amen.